Tungkol pa rin po sa gulo na yan sa lungsod ng Zamboanga, may kondisyon yung mga taga Moro National Liberation Front na sumalakay dyan sa lungsod na yan, sa Zamboanga, bago malutas yung gulong nangyayari dyan. Paatrasin daw muna ang mga puwersa na militar at pulisya. Nakatutok si June Veneracion. Di raw uurong ang mga tauhan ni Nuno Misuari sa Zamboanga City. Matatapos lang daw ang gulo sa lungsod kung pagbibigyan ang demand ng grupo ni Misuari na umalis ang mga sundalo at pulis na nakapaligid sa mga loyalista ni Misuari. Kung military papasok mo, I do not know, John, no, this would be a conflagration that we will not even imagine. Yung military components that will fall out in that area, mga sa safer area sila siguro, and let the other political mechanisms move to solve the problem. 1968, nang itatag ni Misuari ang Moro National Liberation Front o MNLF matapos ang tinatawag na Jabida Massacre kung saan pinatay ang mga Muslim recruit na gagamitin sana noon ng Rehimeng Marcos para sakupin ang Sabah. Naglunsad ng rebelyon ang MNLF, isa sa mga pinakamadugong kabanata ng ating kasaysayan. Nagtapos ang kanilang rebelyon, naglumagda sa peace agreement ang MNLF at pamahalaan noong 1996. Tumahimik ang MNLF habang nabuo naman ang isa pang rebeldeng grupo, ang Moro Islamic Liberation Front na binubuo ng mga tumiwalag na miyembro ng MNLF. Pero noong 2001, muling nasangkot sa kaguluhan ng MNLF na mang-hostage ang kanilang mga miyembro sa Zamboanga City. Noong 2005, nagkaroon ng kwentro sa pagitan ng MNLF at militar sa Sulu. At kahapon nga, muli na namang nagparamdam si Misuari at ang mga supporter niya sa Zamboanga City. Bilang propesor ng UP Institute of Islamic Studies, napag-aralan ng mabuti ni Zulkifli Wadi ang kasaysayan ni Misuari. Karamihan ng mga kulig niya dito sa university itong araw, di raw sinagulat daw sila nung mapusok pala si Nuno Misuari nung pumasok na sa MNLF dahil isang description ng isang, I think, kaklase niya na tahimik, parang hindi makabasag pinggan. Nahati sa iba't ibang paksyon ng MNLF, may grupo si Misuari, si Muslimin Sema, Habib Hashim, Farouk Hussein at Alvarez Isnaji. Pero nananatiling nasa kontrol ni Misuari ang mas malaking grupo at armadong elemento ng MNLF. Nasa likod niya ang kanyang matapat na tagasunod, si Ustad Habir Malik. Siya ang tumatayong ground leader ngayon ng MNLF sa Zamboanga City. Kaya ang dapat gawin ng gobyerno, makipag-usap kay Misuari. Isa rin sa mga plano rin ni Nuno Misuari dito sa Zamboanga City siege, kung masasabi natin to, in order to earn political mileage because Nuno Misuari is internationalizing his Bangsamoro struggle. In that case, he already met his objective. So that's a gain of Nuno Misuari now. But at what expense? Sana nung nag-alma na siya at parang nag-alboroto na siya na parang hindi niyo naman ako pinapansin at yun nga, nag-end na dun sa kanyang rather radical declaration ng independence, binigyan na talaga dapat siya ng pansin. Ayon sa Director ng National Commission on Muslim Filipinos at dating MNLF fighter na si Ilkab Salahuddin, ang pulot dulo raw ng pagkilos na ito ni Misuari ay di raw tamang pagpapatupad ng peace agreement sa pagitan ng MNLF at gobyerno. The MNLF was given the chance to perform its own role as far as the peace agreement is concerned, di ba? Now, in behalf of what happened to Chairman Nuno Misuari, it is the fruit of his own behavior, his own work. Git ng pamahalaan na sincero ito sa pagpapatupad ng usapang pangkapayapaan at di tatalikod sa mga napagkasunduan noon pa man. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.